Mga igsoon, may adlaw na sab kanatong tanan. O ako ampo nga sa kanunay untana kamo na sa may panglawas ug nga ang grasya sa Dios sa kanunay nagapanalangin kanatong tanan. No? Taliwala na ning pandemya nga atong natagamtaman karong mga panahon na. Mga igsoon natong lisgutan karon ang Immaculate Conception. No? Kung kini ba nga pagtulunan sa simbahan, dili ba kini biblical o dili ba kini gikan usab sa mga apostoles? No? By the way, bago lang kita nag-celebrate di ay og Immaculate Conception atong December 8, no? Din gideclare kini sa atong gobyerno nga kini atong adlaw special non-working holiday, no? So unsa day kini Immaculate Conception mga igsoon? Matud pa dinhi, Virgin Mary has been free of original sin from the moment of her conception. So ang ato ning inahan nga si Santa Maria wala gayoy sa sala gikan sa iyahang pagka-conceive sa iyang tagwangkan sa iyang inahan. Now atong basahon mga igsuon kining Catechism of the Catholic Church, no, sa paragraph 490 to 493. Mao kini atong mabasa mga igsuon. To become the mother of the Savior, Mary was enriched by God with gifts appropriate to such a role. The angel Gabriel, at the moment of the Annunciation, salute her as full of grace. In fact, in order for Mary to be able to give the free assent of her faith to the announcement of her vocation, it was necessary that she be wholly born by God's grace. Through the centuries, the Church has become even more aware that Mary, full of grace through God, was redeemed from the moment of her conception. That is what the dogma of the Immaculate Conception confesses, as Pope Pius IX proclaimed in 1854. The Most Blessed Virgin Mary was, from the first moment of her conception, by a singular grace and privilege of Almighty God, and by virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of the human race, preserved, immune from all stain of original sin. So, sumpayan mga igsoon. The splendor of entirely unique holiness by which Mary is enriched from the first instant of her conception comes wholly from Christ. She is redeemed in a more exalted passion by reason of the merits of her Son. The Father blessed Mary more than any other created person in Christ, with every special blessing in the heavenly place, and chose her in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before Him in love. The fathers of the Eastern tradition call the Mother of God the All-Holy and celebrates her as free from any stain of sin, as though fashioned by the Holy Spirit and formed as a new creature. By the grace of God, Mary remained free of every personal sin her whole life long. Let it be done to me according to your word. So mga igsoon, ito lang i-emphasize din niya ang katong diri sa paragraph 491, no, nga through the centuries the church has become even more aware that Mary, full of grace.
So, minsan sa mabasa na to sa Lucas chapter 1 verse 28, giingon dito nga kuan si no atong basahon dire, and the angel being come in and said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women. So, mga igsoon, kung ingnon ka nga puno ka sa grasya, labi na sa gikan gayud sa anghel nga nag-ingon niya na, meaning wala gayoy luna din ha ang pagpakasala o ang sala nga mosulod sa imo, kay full of grace naman ka, napuno na ka sa grasya, napuno na ka sa Espiritu Santo, no? Usa lamang ka nakaehemplo ka ng tubig nga puno, baso nga puno og tubig. Kung imo pa ng butang dugang tubig, maawas na. So wala nay luna pa ang ubang tubig nga makasulod na nato, kay full of water na tong kuan, glass nga na dito, no? Sama sa niya na nga wagi luna nga ang sala makasulod na gyud, makasulod sa kang Santa Maria, no? Kay matud pa gipili na pud siyang daan before pa ang pagmugna sa kalibutan, no? Ato kanang mabasa din sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 4 nga naingon sa San Pablo nga gipili na kitang daan, no, sa wala pa nabuhat ang kalibutan, especially si Mama Mary, kay mao gud siya gud ang sudlan sa atong manluluwas, diha gud magpakatao kaniyang manluluwas. Paano gud nga logic mga igsoon nga pwede ba day mosulod ang atong manluluwas nga si Ginoong Kristo sa taguangkan sa usa ka inahan nga makasasala ng daan? Dili gid pwede mga igsoon, no? Kay dili gid mo puyo ang kanang ang Ginoo dito sa makasasala ng tao, no? Lisod pug kayo, di ba? Gamiton lang nato gamay ang logic, di ba, mga igsoon? So, mga igsoon, atong adunay 5 ka puntos nga akong ipaabot kaninyo, o 7, no? Sa punto, bahin kang Santa Maria. No, si Santa Maria, mga igsoon, gipadayag ingon nga puno sa grasya. So, mao ta akong gingon kagina, mabasa nato sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28. Ikaduha mga igsoon, si Santa Maria gipadayag isip fulfillment sa mga propesya isip daughter of Zion, no? Ato kanang mabasa sa Zechariah chapter 2 verse 10, no? O sa Sipanya chapter 3 verse 14, o sa Isaiah chapter 12 verse 1 to 6. So dinhi gi-prophesy si Santa Maria nga mataw, no? O gitawag siya daughter of Zion, no? O dinhi usab sa ikaapat nga punto, si Santa Maria gipadayag nga nagpossess na nanadaan siya sa state of blessedness, no? Parallel sa kang Kristo. Kay si Kristo blessed daan, no? Kung imong kuanon mga igsoon, imong malito balik ko na ang logic, dili pwede mo sulod ang katong hinlo dito sa hugaw, no? Hinlo na daan niya mosulod siya sa hugaw, magsagol na hugaw hinlo. So ang logic na mga igsoon, kung ang hinlo moadto sa hinlo, wala hugaw masagol, di ba? So atong mabasa diri sa Lucas chapter 1 verse 42 nga si Santa Maria nagpossess na daan og blessedness, no? Gideclare sa din ni tong yang igagaw nga si Santa Isabel, no? Si Santa Elizabeth nga ginan siya nga blessed are you among women, no? So mao kana ang ikalima nga punto mga igsoon nga si Santa Maria dili lang gid ingon nga bulahan o blessed.
sa mga babae kundi more than blessed pagid siya sa tanang mga babae, including na niya na katong si Eva nga may unang babae, no? So ikapito nga punto mo igsoon nga si Santa Maria gipadayag nga walay sala gayud, no? Kay gitawag man siya Ark of the Covenant, no? Ato nang basahon ang whole chapter sa Lucas, no? Chapter 1, no? Na gitawag siya og Ark of the Covenant. So wala gibuling sala sa sala, di ba? Sa ikapito, si Santa Maria gipadayag nga mao ang bag-ong iba o bag-ong Eve, no? Ato kanang makining kuan mga teksto, Lucas chapter 1 verse 37 to 38 o sa John chapter 2 verse 4 katong nag apil sila sa kasal sa Kana, no? Nga nag-ingon siya sa iyang anak nga si Ginoong Hesus nga kuan katong no, basahan natong sa John chapter 2 verse 4, no? Yung katong nag-ingon dito nga si Kristo si Santa Maria ningon nga kuan kanang wala nay kanang bino pero gingnan niya ang mga sulgoon nga akong basahan diri. Ang mga Hudyo chapter 4, no? Si Jesus mitubag, babayi, unsa may labot nato ni ana, wala pa mabot ang akong panahon. So mga igsoon, iyang gitawag sa Ginoo, no? Ni Ginoong Hesukristo si Mama Mary nga babayi, unsa may labot nato ni ana, no? Kay nag-ingon man lagi si Santa Maria nga nahutdan na bino ang katong mga kinasal. So kinahanglan nga nanay po'y bino. Pero sa pag-ingon ni Ginoong Hesus kang Santa Maria nga babayi, unsa may labot nato ni ana, kanang pagmutawag kay kag babayi dito sa mga tradisyon sa mga Hudyo, ang kanang babayi usa kada kong pagrespeto kana ngadto sa babayi kang tawagon sila babayi, no? Dili kay ingon nga way batasan na atong Ginoo iyang gitawag og babayi ang inginahan, no? So, dili na siya mao. So ang atong itonto din himong igsoon nga kini nga verse din niya, bersikulo, wala gayud si Ginoong Hesus nakabalibad sa gisugyot sa iyang inahan nga wala na ibinong kundi matong nagbuhat gid siya og kuan kanang bino alang sa kumbira sa kasal. Now asa pa mga igsoon adto sa Juan 19 nga to kapitulo 19 bersikulo 26 ngadto 27 nga gitawag yapon niya babay, no, ang iyang anak, no? Si Ginoong Hesus, si Santa Maria nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon kang Mary. Yan dire tong basahon dire kay. No? Humani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa something sa 26 nga to 27 dito, no? Sapagkat kita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, babayi, siya ang imong anak. Kanya mingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala sa tinunan si Maria aron didto na mupuyo sa iyang balay. So ang punto din ni mga igsoon nga ang atong si Santa Maria gitawag og babay gyapon sa Ginoong Hesus nga nagpasabot nagrespetar gihapon, nagrespeto siya sa iyang inahan isip usa ka babayi, no? I-resist mo na kung unsa nang babayi nga word dito sa mga Hudyo, usa ka na ka pagrespeto, dako nga pagrespeto sa mga kababayen nila. O sa Revelation chapter 12, no? Nga giingon dito nga si Santa Maria
purong-purungan no sa mga 12 ka stars. No? Basahan dito ang gipadayag no, Revelation chapter 12 verse 1 to 5 na. So ikawalo mga pagpadayag ng igsoon, si Santa Maria gipadayag ingon nga walay free from the pangs of labor in fulfillment, no? Sa Isaiah chapter 66 verse 7 to 8, no? Ato ko nung basahan diri. Isaiah chapter 66 verse 7 to 8. Atong basahon dinhi mga igsoon. So ang akong balaang syudad sama sa usa ka babaye nga umaanak, sa wala pa gani siya magbati, nanganak na siya. Sa wala pa siya mobatig kasakit, nanganak na siya batang lalaki. So mga igsoon, si Santa Maria di ay no, free from the labor of pangs during sa iyahang pagpanganak. No, manay propesya mga igsoon nga ato ning inahan na si Santa Maria sa diha nga nanganak siya sa atong Ginoong Hesus, wala siya naggibati og kasakit, wala siya gibati og kalisod sa iyang pagpanak. Tungod kay kini na daan nakalatid na daan sa daang kasabutan, no, gi-prophesize na daan kini. Na mga igsoon, ang punto lang gayud nato nini nga si Santa Maria di ay gayud, no, gipakataw nga walay buling sa sala gayud ay sumala sa atong nabasa sa Catechism the Catholic Church ug sa mga punto nga atong gipadayag kagay ng mga igsoon katong mga bersikulo. So mao kadto ang iya atong pagpasabot mga igsoon, no? Kung adto naman kamo mga kalibog pod ug mga pangutana, pwede ra kamo mo-comment niya o atong tubagon sa makaya ng pagtubag ang inyong mga pangutana. O naghangyo ako nga sa kanunay tana kamo subaybay nini nga pagtuong nato, no? Kung wala pa kamo maka-subscribe nini, palihog subscribe na lang pod o i-click na lang pod ang notification bell aron sa mga dugang pa natong tuon sa pagtulon-an natong sa simbahan Katoliko. O daghang salamat ug nga ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Amen.